Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo. Narito na po tayo sa pinakamalagang bahagi ng ating panambahan. Ang lahat po ay akin niya na tumayo upang magbigay galang sa salita ng ating dakilang Diyos. Nadalhin po ng ating Bible reading preacher, Brother Nilo de Guzman. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you. My beloved co-preacher, Brother Eddie Grafani, magandang umaga sa inyong lahat. Lahat magsabing praise the Lord. Palakpakan natin ang masigla ng ating mahal na Panginoon. Siglahan po natin ang palakpak para sa ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Mahal tayo lahat ay dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Sama-sama tayong dumulog sa ating dakilang Diyos. Mahal, humingi tayo ng gabay, patnubay. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Sus. Minsan pa, O Diyos, kami nagpupuri, nagpapasalamat, nagluluwalhati. Mahal na Panginoon sa umagang ito. Minsan pa, pinagkalumos sa amin, O Diyos, ang magdamag na ito na aming kamapapurihan. Mahal na Panginoon, O Diyos, hallelujah, dakilain sa aming buhay. At muli, O Diyos, sa ganang amin, wala kaming magagawa, lalo ba lingkod, mahal na Panginoon, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, your end-time prophet, O God. Muli mo kaming kabayan, patnubayan sa aming pag-aaral ng salita. Kung paanong kumilos ka, O Diyos, ng masagana sa aming pong choir singing, O Diyos. Sa mga sandaling ito, samahan po ninyo kami. Mahal na Panginoon, O Diyos, Ikaw ang aming gabay, patnubay, inaasahan. Ikaw ang aming karunungan, O Diyos. Ikaw ang aming kaalaman. At sa mga sandaling ito, sama-sama namin sinasaway lahat ng demonyo ng hadlang sa aming kalagitnaan, mga antok, kabigatan ng katawan, cast out in the name of Jesus right now. In Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord. Amen. God bless you po, mga inamahal. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga kapatid. At bago po tayo magsimula, nais ko munang magpaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa mga sandaling ito. At ako po ay nagbibigay ng dobling paggalang pagbati sa ating minamahal, ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, ang propeta ng ating dakilang Diyos sa huling panahon. At ganoon din po ang kanyang butihing mga anak, the Almeida family, the whole Almeida family, the Almeida children, o mahal, at patuloy nating inaalaala at hindi malimutan ang mga turo't aral po na ating minamahal, ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Mga kapatid, sa lahat ng mga kasama ko sa dakong ito, sa lahat ng ating mga preachers, mga workers, mahal, mga elders, choir members, musician, technician, IT group, mahal, sama-sama tayo mga kapatid, ating pong pag-aralan ang salita ng ating pinakamamalapan ng Sus, mga minamahal. At salamat sa ating dakilang Diyos, sapagkat muli, nahabagan dakilang Diyos sa atin, pinagpala tayo sa kanyang masaganang pagkilos, sa ating kalagitnaan. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin naman ang Panginoon. Tanda, mga minamahal, ng ating mga pagsamba, ating pagpupuyat, pagsakripisyo, ito po'y nakaabot sa trono ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise God. Mga minamahal, ngayon po ay mga kapatid, nalalapit na po ang ating church anniversary, mga mahal, buong kabuuan ng ating Banal na Iglesia. At nagsimula ang ating Banal na Iglesia, mga mahal, 1975. Amen. Nagsimula lamang sa 2 pamilya yata yon, mga kapatid, at ngayon po ay milyon na ang bilang ng ating banal na gawain, mga mahal, purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. At ito po ay bunga, mga mahal, ng pananalangin at pag-aayuno ng ating minamahal na mga magulang sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise God. At ilang araw na lang po ba, mga kapatid, bago natin mga minamahal, bago magtipon-tipon ang mga anak ng Diyos sa dako po ng Quirino Grandstand, Luneta. Mga kapatid ko, 15 days, ayun mahal, napakalapit na po. Kaya talakayin po natin, mga kapatid, ang isang mahalagang bagay na ito po ay mga minamahal, utos sa atin, ating beloved parents in the Lord, lalo sa ating pinakamamahal na Panginoon, panahon po minamahal ng pag-aayuno, mga kapatid. Matthew chapter 6, verse 16, 17, 18. May mahal, basahin natin sa Tagalog, ating beloved Brother Doming. Amen. Ayon sa Matthew 6, 16 hanggang 18. Bukod dito, pagka kayo'y nag-ayuno,
ay huwag kayong gaya ng mga mapangimbabaw na may mapanglaw na mukha, sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganti. Datapat ikaw sa pag-aayuno mo ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-ayuno, kundi ng Ama mo na nasa lihim, at ang Ama mo na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. Amen. Pagpalain po ng dakilang Diyos ang kanyang salita, mga kapatid, sa umagang ito. At samahan po ninyo kung mga minamahal sa ating Bible study. Ang ating pong tatalakayin, mga kapatid, ay fasting that pleases God. Ang ayuno na nakalulugod sa ating mahal na Panginoong Diyos, mga kapatid ko. Moreover, sabi rito, when ye fast, be not as the hypocrites with a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear to men to be fasting. Assuredly, I say to you, they have their reward. But you, when you fast, anoint your head and wash your face, so that you do not appear to men to be fasting, but to your Father who is in the secret place. And your Father who see in secret will reward you openly. Unang-unang, mga minamahal, ayaw ng dakilang Diyos yung pagpapaimbabaw. Amen po? Sa pag-aayuno. Yan po ang ating nabasa kanila. Mga minamahal, ulitin ko po, we eat to live and not we live to eat. Tayo po ay kumakain para mabuhay, hindi tayo nabubuhay para kumain. Magkaiba po yun. Amen po? Praise the Lord. Mga minamahal, hindi tayo alipin, mga kapatid, ng ating mga stomach. Hindi tayo alipin, mga kapatid ko, ng ating mga katawan. Amen? Mga minamahal ko, sabi rito, minamahal, isa sa dahilan kung bakit sumisilakbo ang galit ng ating mahal na Panginoong Hesus sa bansang Israel, mga minamahal, ay ang sin of gluttony. Kasalanan ng katakawan, ang sabi rito. Sapagkat ang Israel po, mga kapatid, ay nabuhay na lang sila para kumain. Hindi po sila kumakain para mabuhay. Kaya tayo kumakain ay para makatayo po tayo sa lupa, para makapaghanap buhay, para makasamba, para makapagluwalhati sa mahal na Panginoon. Say amen. Praise the Lord. Mangin mahal, maganda po ito, mga kapatid. Maganda po ito. Dahil sa nag-usap kami ng isa nating elder, mga minamahal kanina, sabi ko, siguro talagang nauna na yung mga beloved sisters natin sa pag-aayuno sa ating bagong gawang fasting house. Baka hindi na makasingit yung ating mga brothers. Pero sabi niya sa akin, pwede natin gamitin yung ginagawa nating Sunday school room, Panginoon mahal, Sunday school room. Kung yun ay may flooring natin, kahit wala pang bintana, mabubungan natin. Katunayan, meron na pong 1/4 na bubong, kung mapapansin nyo, at puro brothers po ron. Kaya yung mga brothers naman, kahit saan naman mahigayan, okay lang. Amen po? Praise the Lord. Kaya sa Lunes, mga minamahal, may darating na naman ng mga sisters na grupo yata para okupahin na naman yung ating fasting house. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya gusto ko pong itapik ito, mga kapatid, para lalo tayong ma-encourage. Minamahal, at lalo nating maunawaan ano ba yung tamang pag-ayuno. Amen. Maaring ngayon lang natin narinig, mga minamahal, itong araling ito dito sa dako po ng Maribeles Bataan, mga kapatid ko. Kung bubuksan po natin ang Psalms chapter 78, verse 29 hanggang 33, mga kapatid, dito natin makikita kung paanong ang Diyos ay nagalit sa Israel nung sila po ay mga minamahal nabubuhay na lamang para kumain. Tingnan natin. Sa Tagalog po, Psalms chapter 78, verse 29 hanggang 33.
Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 78, versikulo 29 hanggang 33. Sa gayoy nagsikain sila at nangabusog na mabuti, at ibinigay niya sa kanila ang kanilang pita. Hindi sila nagsihiwalay sa kanilang mga pita. Ang kanilang pagkain ay nasa kanila pang mga bibig. Nang ang galit ng Diyos ay taas laban sa kanila, pumatay sa mga pinakamataba sa kanila, at sinaktan ang mga binata sa Israel. Sa lahat ng ito ay nagkasala pa sila, at hindi naniniwala sa kanyang pagkilagilalas na mga gawa. Amen. Kaya't kanyang pinaram ang kanilang mga kaarawan sa walang kabuluhan, at ang kanilang mga taon ay sa mga kakilakalibutan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya't kanyang pinaram ang kanilang mga kaarawan sa walang kabuluhan, mga kapatid ko. Ibig po sabihin ay ang buhay po nila sa loob ng 40 years, mga mahal na paglalakbay sa wilderness, sa disyerto, ay nawalan ng kabuluhan, nawalan ng saysay. Mga kapatid, sapagkat hindi nila inalam kung ano po talaga ang layunin, bakit sila pinalaya ng dakilang Diyos sa Egypt. Mga mahal, ang layunin po ay para to worship God, lahat magsabing amen, to serve God, mga mahal, at mag-ayuno. Amen po. Praise the Lord. At ang dakilang Diyos ay nagpaalalang muli sa atin pagdating po sa New Testament, mga kapatid, sa Luke chapter 21, verse 34 hanggang 36 po. Mga mahal, sabi ng mahal na Panginoon, mag-ingat kayo, baka mangalugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyong araw na yaon na gaya ng silo, sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nangananahan sa ibabaw ng lupa, buong lupa. Datapot mangagpuyat kayo sa bawat panahon at magsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari, at upang makakatayo kayo sa harapan ng ating pinakamamalapas o Kristo. Amen po. So mga minamahal, alam nyo, sa panahon po natin ngayon, wala ka nang halos maririnig, mga kapatid, sa mga mangangaral ngayon patungkol po sa fasting. Kahit sa mga ibang fellowship, mga kapatid ko, hindi mo na maririnig ngayon na sila'y nag-encourage sa mga member nila na mag-ayuno. Kaya nga ang Jesus Miracle Crusade po, ayun mahal, ang pagkakakilala nila dito sa lahat ng mga fellowship, mga kapatid, alam niyo ang pagkakakilala nila dito sa ating gawain? Fasting church. Amen po? Mga mahal, pag sinabing Jesus Miracle Crusade, ay, alam ko yan. Fasting church yan. Amen po. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. So you cannot hear much about fasting these days, mga kapatid. At kung ikaw po'y manonood ng television ngayon, mga minamahal, mapapanood mo puro lust of the flesh, puro lust of the eyes, pride of life. Amen. Mapapanood mo ngayon, mga minamahal, yung puro pagkain, puro yung mga commercial, mga mahal, puro pagkain, mga kapatid ko. Kaya maraming nagtatanong, mga minamahal na mga fellowship ngayon, should Christian fast today? Yan ang tanong nila. Kaya minsan, mga kapatid ko, masasabi nila na, yung ginawa ng mahal na Panginoon ay 40 days, hindi na magagawa ng mga Kristiyano ngayon. Mga kapatid, bakit kaya? Kasi hindi po itinuro ng kanilang mga leader yung patungkol po sa kahalagahan ng fasting. Kaya ang mga member, mga minamahal, takot. Amen? Mga minamahal. Mga kapatid, ang ating mahal na Panginoon nung siya'y mag-ayuno, Luke chapter 4, verse 1 and 2, mga minamahal, Jesus being full of the Holy Ghost, sabi rito, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, being tempted for 40 days by the devil. And in those days, he ate nothing. And afterward, when they had ended, he was hungry. Tingnan niyo sa Tagalog po. Luke chapter 4, verse 1 and 2. Ayon sa mga Lucas 4:1,
versikulo 2. At si Jesus, na puspos ng Espiritu Santo, ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu sa ilang. Sa loob ng 40 araw na tinukso ng dyablo at hindi siya kumain ng anumang ng mga araw na yaon at nang maganap ang mga yaon ay nagutom siya. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Tingnan niyo po mga kapatid. Gusto kong idagdag itong isang talata na wala po sa ating slide, mga minamahal. John chapter 14, verse 12. Nabasa po natin kanina, nag-ayuno ang dakilang Diyos ng 40 days and 40 nights. Mga kapatid ko, at ang sabi ron, mga minamahal, at sa huli ay nagutom siya. Mga minamahal, hindi na po bang magagawa ng mga Kristiyano ngayong panahon natin ang ayuno? Nakikinig po ba kayo? Basahin natin John chapter 14 verse 12 po, mga kapatid. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, versikulo 12, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang kaaking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y parroon sa Ama. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Tingnan niyo mga inmahal. Ang sumasampalataya sa akin, ang mga nagawa ko, magagawa niya. At higit pa ang kanyang magagawa. Amen. Praise the Lord. Mga inmahal. Kaya hindi totoo mga kapatid ko na wala nang makakagawa nung kanyang pag-aayuno. At kung ating balikan mga inmahal yung ating key verses, mga kapatid ko, sabi ng 16, mga inmahal, Matthew chapter 6 verse 16, moreover, when ye fast, be not as the hypocrites, sabi rito, with a sad countenance. Tingnan natin dito mga minamahal. For they disfigure their faces that they may appear to men to be fasting. Assuredly I say to you, they have their reward. Mga minamahal. 16 lang tayo. Tingnan natin dito, kunin po natin yung when ye fast, sabi rito. Moreover, when ye fast. Napansin nyo? Ang sabi po ng ating dakilang Diyos, when ye fast. Hindi niya sinabing, if you fast. Magkaiba yon. Kapag kayo'y nag-aayuno, sabi ng dakilang Diyos, hindi niya sinabing kung gusto nyong mag-ayuno. Amen? Hindi niya sinabing, kung nais mong mag-ayuno, hindi niya sinabi yon. Ang sabi niya, kung kayo'y mag-aayuno, sabi niya rito mga kapatid ko, ibig sabihin, talagang, ito sa Tagalog, bukod dito, pagka kayo'y nag-aayuno, pag kayo'y nag-aayuno, ibig sabihin mga kapatid, obligado. Amen po? Obligasyon. Pagka kayo'y nag-aayuno, hindi niya sinabing, kung nais yung mag-ayuno, hindi niya sinabi yon. Amen po ba mga kapatid? Praise the Lord. At sabi pa ng Bible, mga minamahal, tinanong ng mga disciple ni John the Baptist, mga kapatid, yung mga disciple ng mahal na Panginoon. Bakit yung mga apostol ni John the Baptist ay, mga alagad ni John the Baptist ay nag-aayuno, yung mga alagad mo hindi nag-aayuno? Anong sabi ng dakilang Diyos, mga minamahal? They would fast when He was gone. Pag umalis na po ang mahal na Panginoon sa mundo, sa lupa, saka sila mag-aayuno. Basahin natin. Matthew chapter 9, verse 14 and 15. Ayon sa Mateo 9, 14 hanggang 15. Nang magkagayoy, nagsilapit sa kanya ang mga alagad ni Juan na nagsasabi, bakit kami at ang mga Pariseo ay nag-aayunong madalas, datapwat hindi nag-aayuno ang mga alagad mo? At sinabi sa kanila ni Jesus, mangyari bagang magluksa ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kinatahang lalaki ay kasama nila, datapwat darating ang mga araw na ang kasintahang lalaki ay aalisin sa kanila, at kung magkagayoy, mag-aayuno sila. Amen. Sino pong tinutukoy dito mga minamahal? Ang ating pinakamamahal pa sa Kristo. Sapagkat kasama pa nila, sabi rito minamahal, yung kasintahang lalaki.
Pero kapag inalis na yung kasintahang lalaki, gayon, kung magkagayoy, mag-aayuno sila. So inaasahan ng dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang tanong, mga minamahal, bakit ang mga Kristiyano kaya kinakailangan pang mag-ayuno? Why should Christian fast, mga kapatid? Reason why we should fast, number 1, for healthy reason. Para sa kalusugan ng katawan natin. Pangalawa, in time of sorrow, panahon ay nalulungkot ka, mga minamahal, nalulumbay ka, mga kapatid. Ang mga mainit na Kristiyano, talagang ipapasting na lang nila yan. 3, to gain self-control. Para lumakas yung self-control natin, mga mahal, makaiwas tayo sa kasalanan. Number 4, when seeking divine help. Kung kinakailangan mo ang tulong ng mahal na Panginoon, mga minamahal, meron kang malaking problema, mga kapatid, fasting. Mga mahal, number 1. At panglima po, humble the soul. Nagpapakumbaba tayo, mga minamahal, ibinababa natin yung ating mga sarili, yung ating mga kaluluwa sa ating mahal na Panginoon. Psalms 35 verse 13, sabi po ng Bible, but as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth. I humbled myself with fasting. Gising pa po ba kayo? Nagpapakumbaba ako, sabi niya rito, may mahal, sa pag-aayuno. Pang-anim po, trust in the soul. Ating pinarurusahan yung ating mga kaluluwa dito sa pagka-fasting. Psalm 69 verse 10, mga kapatid, when I wept, sabi rito, and chastened my soul with fasting. Tumatangis siya. Siging David, mga minamahal, sa kanyang pag-aayuno, tumatangis siya, mga kapatid ko. At kanya pong mga minamahal, dinidisiplina yung kanyang kaluluwa raw dito, mga kapatid, sa pamamagitan daw po ng fasting. That was to my reproach, sabi rito. So kailan po mag-aayuno, mga minamahal ng Kristiyano? Kapag tayo po ay humaharap sa mga tukso. Lahat magsabing amen. Kapag humaharap tayo sa matinding mga karamdaman, mga kapatid ko, yung ating mga loved ones, kinakailangan nating mag-ayuno. At pangatlo po yung upcoming crusades. Amen. Mga mahal, dati nang ginagawa ng beloved honorable pastor yan sa atin, mga kapatid. Bago tayo magkrusada ng malalaki, mga mahal, ang unang-una ng ating beloved parents in the Lord, sila mag-aayuno ng mahaba. Mga kapatid, tag 40 dias hindi sila kakain. Mga minamahal ko. Kaya, mga mahal, napakabuti ng dakilang Diyos sapagkat napabilang tayo sa true church of the living God. Amen? Praise the Lord, mga minamahal. At ano po ba, mga kapatid ko, ang fasting? Bakit tinuruan tayo ng beloved pastor natin ang mag-ayuno, mga mahal? Pag tayo po, mga kapatid ko, may mga krustada. Dahil kung wala pong fasting, mga kapatid, walang gagaling sa karamdaman. Pag walang fasting, mga minamahal ko, hindi lalayas ang cancer, leukemia, diabetes, mga minamahal. Tingnan natin, mga kapatid, ang mga talata. Matthew chapter 17, verse 14 hanggang 21 po, mga minamahal. Ito, mga kapatid. Matthew chapter 17, verse 14 hanggang 21. Sa aklat ng Mateo Kapitulo 17, versikulo 14 hanggang 21. At pagdating nila sa karamihan, ay lumapit sa kanya ang isang lalaki na sa kanya ay lumuhod at nagsabi, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki, sapagkat siya ay himatayin at lubhang naghihirap, sapagkat madalas na siya ay nasusugba sa apoy at madalas sa tubig. At siya dinala ko sa iyong mga alagad at hindi nila siya mapapagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya sa taksil, hanggang kailan tiisin ko kayo, dalhin ninyo siya rito sa akin. At pinagwikaan siya ni Jesus at ang demonyo ay lumabas sa kanya at ang bata ay gumaling mula sa oras ding iyon. Nang mga gayoy, nagsilapit sa nabukod ang mga alagad kay Jesus at nagsabi, Bakit baga hindi namin mapalabas yaon? At sinabi niya sa kanila, Dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya,
sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkakaroon kayo ng pananampalataya na kasinlaki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. Amen. 21. 21. Datapat, ang sa ganito'y hindi lumalabas, kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Tingnan niyo mga kapatid ko. May sakit, may mahal yung kanyang anak. At siya po, mga kapatid ko, ay hindi mapagaling. May mahal. Nilapit sa kanyang mga alagad, hindi po napagaling mga kapatid ko. At nung ang mahal na Panginoon ay siya po ang nanalangin, mga minamahal, kadakadaka po, gumaling yung bata. At privately, lumapit po yung mga apostol. Sabi po ng mga apostol, mahal na Panginoon, bakit hindi namin napalayas sa iyong pangalan? Ang sabi ng dakilang Diyos, mga minamahal sa 21, ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Gising pa po mga anak ng Diyos. Kaya ang fasting po, mga mahal, pag-iipon niya ng anointing. Amen. Dahil para pagdating po sa krusada, mga kapatid ko, kung sakaling isa po kayo, mga minamahal, sa maatasan ng iyong mga leader doon sa dako ng luneta, na sabihin mag-assist po kayo, mag-assist kayo sa mga may karamdaman, mag-assist kayo sa mga nililehans, mga minamahal, at least meron tayong anointing. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, kung may ayuno tayo mga kapatid ko, kahit ikaw maglehans ka mga kapatid, gagaling sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Kaya huwag natin kalimutan ito. Yung fasting, kaya tayo nagpa-fasting dahil nag-iipon tayo ng anointing. Naalala ko ang ating beloved honorable pastor, kahit po mga minamahal ko, mga politician, lumalapit po sa kanya, doon po sa tent, mga minamahal, sa dako ng Amoranto, mga kapatid, sa dako po ng Cuneta Astrodome. Mga minamahal, alam niyo kapag on fasting ang beloved pastor, kahit presidente pa ng Pilipinas, hindi niya sasagutin yan. Susulat lang ang beloved pastor sa papel. Yun ang sagot niya. Amen po. Hindi siya makikipagkamay. Bakit? May mahal, napakahalaga ng anointing. Kaya ano naman ang nangyari ngayon? Anong kalagayan natin? May mahal, ngayon mga kapatid ko, napapakinabangan ng lahat ng mga anak ng Diyos yung anointing na naipon sa panalangin ng ating beloved honorable pastor. Amen? Praise the Lord! Grabe ang mga minamahal. Eh mga kapatid, may mahal, fasting that pleases God, may mahal ko, may fasting kasi na hindi nalulugod ang mahal na Panginoon. Meron fasting na ang dakilang Diyos ay lugod na lugod. Pag-aralan natin ito. Ano-ano ba yon? Buksan natin, Isaiah chapter 58, verse 3, 4, and 5. Tatagalog po. Isaiah chapter 58, verse 3, 4, and 5. Ayon sa Isaiah 58, 3 hanggang 5. Isaiah, ano't kami ay nag-aayuno, sabi nila, at hindi mo nakikita, ano't aming pinagdalamhati ang aming kaluluwa, at hindi mo napansin. Narito, sa karawan ng inyong pag-aayuno, ay masusumpungan ninyo ang inyong sariling kalayawan, at inyong hinihingi ang lahat ng iyong gawa. Narito, ako'y nag-aayuno para sa pakikipagkaalit at pakikipagtalo at upang manakit ng suntok ng kasamaan. Hindi kayo nag-aayuno sa araw na ito upang inyong iparinig ang inyong tinig sa itaas. Right. 5. Yambaga ang ayuno na aking pinili, ang araw na pagdadalam hatiin ng tao ang kanyang kaluluwa, ang iyuko ang kanyang ulo na parang yantok at maglatag ng magaspang na kayo at abo sa ilalim niya. Ito bang
tatawagin ito ay ayuno at kalugod-lugod sa araw sa Panginoon? Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Nagtatanong ang dakilang Diyos, ito ba ang ayuno na nakalulugod sa Panginoon? Sabi niya rito. Ito bang ayunong ito na inyong pinag-ayuno, ito ba'y na kalulugdan ko? Sabi ng mahal na Panginoon. Ano po ba, mga kapatid, ang sinabi ng ating nabasa? Nagpa-fasting po sila dahil sa kalayawan. Lahat magsabing praise the Lord. Nagpa-fasting sila dahil sa pakikipagkaalit at pakikipagtalo, mga kapatid. At ang sabi ron, mga mahal, nag-aayuno sila para manakit ng suntok sa kasamaan. Oh, nakikipagbabag, nakikipag-away, tapos mag-aayuno. Amen? Ang sabi rito, mga minamahal, nag-aayuno sila dahil hinihiling nila yung para sa kanilang kalayawan, mga kapatid. Nag-aayuno sila dahil meron silang kaaway, sabi rito. Amen po ba? Mag-aayuno po, mga minamahal, ang isang Kristiyano para mapahamak yung kapwa. Ipag-aayuno raw, mga minamahal, mga kapatid, yung kanyang kapwa para parusahan ng mahal na Panginoon. Hindi po yan, mga minamahal, ang kinalulugdang ayuno ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabing amen. Yan po ang ayunong kinamumuhian ng ating dakilang Diyos na buhay. Ito po yung fasting na nalulugod ang dakilang Diyos. Verse 6 po tayo hanggang 9. Panginoon, tingnan natin. Beloved Brother Tani, Isaiah chapter 58, verse 6 to 9. Ito po yung ayunong nakalulugod sa mahal na Panginoon. Sa Aklat Isayas, Kapitulo 58, versikulo 6 hanggang 9. Hindi ba ito ang ayuno na aking pinili, na kalagin ang mga tali ng kasamaan, na pag-aanin ang mga pasan, at paging layain ang napipighati, at inyong alisin ang lahat na atang? Hindi baga ang magbahagi ng inyong mga tinapay sa gutom, at dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan, pagka nakakita ka ng hubad na iyong bihisan, at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. Kung magkagayo sisikat ang iyong liwanag sa parang umaga, at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw, at ang iyong katwiran ay mangunguna sa iyo, ang kaluhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod. Kung makagayoy, tatawag ka, at ang Panginoon ay sasagot. Amen. Ikaw ay dadaing, at siya ay magsasabi, narito ako. Kung iyong alisin sa gitna mo ang ang pagtuturo at ang pagsalita ng masama. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal. Sabi rito, mga kapatid ko, kung ikay tatawag, ang Panginoon ay sasagot. Kung ikay dadaing, magsasabi siya, narito ako. Kung iyong alisin sa gitna mo ang atang, mga minamahal, pinahihirapan natin yung kapwa natin. Kung alisin mo ang atang, ang pagtuturo at ang pagsasalita ng masama, mga kapatid ko. Ano pa sabi ng unang nabasa natin? Ang kinalulugdan ng dakilang Diyos na ayuno ay ito. Kalagin ang mga tali ng mga kasamaan, pagaanin ang mga pasan, at papaging layain ang napipighati, at iyong alisin ang lahat ng atang. Hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom, at dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan. Pagka nakakita ka ng hubad, iyong bihisan, huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. Ang sabi po rito, mga mahal, kung magkagayoy, sisikat ang iyong liwanag na parang umaga. Hallelujah. At ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw. Lahat magsabing praise the Lord. At ang iyong katwiran ay mangunguna sa iyo. Ang kaluwalhatian ng mahal na Panginoon ay magiging iyong bantay likod, mga minamahal. Kung magkagayoy, tatawag at ang Panginoon ay sasagot. Amen. Praise the Lord. Dadaing ka, mga minamahal, kung may problema kasi magsasabi, anak, narito ako. Narito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iniiwan, hindi kita pababayaan. Amen po ba? Ay nalulugod ang dakilang Diyos sa ayuno, mga minamahal ko, na not to be seen by men, mga minamahal. Yung hindi na nakikita ng tao, yung sikreto lang, mga kapatid. Yung hindi natin pinapakitang balungkot tayo, hindi natin pinapakitang, mga minamahal, na talagang yung iba ay
sasadyain pang magpapayat ng mukha, mga kapatid, tapos magpapapicture, selfie, pagkatapos mga minamahal, ipopost, mga kapatid ko, sa Facebook. Amen po ba? Mga minamahal, ayaw ng mahal na Panginoon yan. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga kapatid ko. Fasting that win the praise of men, mga minamahal. Nagpa-fasting lang ba tayo, mga kapatid, para hangaan tayo ng tao? Amen? Para sabihin, mga mahal, naka 10 days ako straight, naka 21 days straight ako, daig ko kayong lahat, mga mahal. Yan ang ayuno na ayaw ng mahal na Panginoon natin. Kising pa po ba lahat, mga kapatid? Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya, mag-fasting po tayo sa paningin ng dakilang Diyos. Ang sabi ng ating nabasa kanina, anoint thy head. Langisan mo ang iyong ulo. Ibig sabihin, mag-ipon ka ng anointing. Amen. Mag-ipon ka ng anointing, mga minamahal. Wash your face. Anong ibig sabihin nun? Mga kapatid, dapat malinis yung ating pag-aayuno. Pwedeng magawing literal yun, mga minamahal, pero pwedeng gawin natin, mga minamahal, na symbolical. Amen. Kailangan malinis yung ating pag-aayuno. Paano tayo mag-aayuno na, mga minamahal? Take the subject seriously and prayerfully, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Mukhang wala nang nag-amen pagdating sa ayuno, ha? Amen po. Take the subject seriously and prayerfully. Pag nag-aayuno tayo, dapat wala sa isip natin yung pagkain. Amen. Naalala ko, mga minamahal, nung ako'y nag-ayuno, mga kapatid ko. Absolute. Nakikita ko, mga mahal, merong worker na nagsasampay ng damit. Hindi ba nung araw wala pa pong dryer, mga mahal, wala pa nun. Pinipiga pa yun eh. Mga mahal. Alam niyo, mga kapatid ko, habang ako'y nag-aayuno, nakikita ko yung pinipiga niyang damit. Tumutulo po yung tubig, mga minamahal, sa timba. Ako, gusto kong habulin, gusto kong takbuhin, at gusto kong saluhin, mga mahal, sa aking bibig. Grabe. Kaya ang tingin ko, mga minamahal, sa manok, fried chicken, mga mahal, na umiikot. Grabe talaga. Pero may mahal, dapat nating tiisin. Amen po. Dapat natin, mga minamahal, pigilin, mga kapatid ko, para malugod ang ating dakilang Diyos na buhay. Para sa kaligtasan pa ng mga tao. Eh sabi nung ating nabasa, may mahal, yung pag-aayunong nalulugod ang dakilang Diyos, mga kapatid, yung layunin mo kaya ka nag-aayuno ay para makalapit ang tao sa mahal na Panginoon. Para magligtas ang dakilang Diyos ng kaluluwa. Para magpagaling ang mahal na Panginoon sa krusada. Amen po. Say praise the Lord, mga mahal. Kaya mga kapatid, wala pa akong nakikita rito, mga mahal, na prayer warrior. Yan ang kulang natin. Wala pa, mga mahal. Sabi nung kasama ko, warrior marami. Dapat may prayer warrior. Amen. Yung wala siyang gagawin mo naman kundi mag-ayuno. Kahit wala pong krusada, dapat nasa pag-aayuno siya. At kung mayroong mga prayer request, mga minamahal, ibinibigay natin sa prayer warrior, mga kapatid. May prayer request, yun lang ang kanyang trabaho. Amen ba, mga kapatid? Kaya mga minamahal, 3 ang importante sa isang outreach. Para ang outreach ay tatayo at lalago. Ano yun, mga minamahal? Preacher, prayer warrior, giver. Amen? Siyempre sa Lord, mga mahal. O, kung walang pagkakaloob, mga kapatid ko, paano lalago ang gawain ng mahal na Panginoon? Amen po ba? Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga kapatid ko. Kaya pag nag-aayuno po tayo, mga minamahal ko, dapat wala sa isip ang pagkain. Dapat, mga minamahal, saka na natin isipin yung pagkain pag magbe-break na tayo. Dapat pag nag-aayuno po, makinig ang mga anak ng Diyos, dapat pag nag-aayuno po, mga mahal, walang kausap. Wala tayong kausap, kundi ang mahal na Panginoon lang. Ang gagawin natin, magpupuri lang tayo, mga minamahal, magbabasa ng Bible. Hindi pala kwento. Amen po. Ano yung sinabi ko sa inyo kanina? Pag nag-aayuno tayo, nag-iipon tayo ng anointing. Ang beloved Honorable Pastor, ayaw niyang makipagkamay. Dahil
mabawasan yung anointing, mga minamahal. Para sa krusada yon, mga kapatid. Para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Amen. Ganon din mga minamahal, pag nag-aayuno raw mga kapatid ko, ang mga Kristiyano, dapat po wala munang kausap. Dapat nga walang cellphone mga minamahal during fasting. Wala munang transaksyon. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, pagpupuri mga kapatid ko, kasi sa pagpupuri nandiyan yung lakas. Pag nagkikipagkwentuhan kami, mahal, manghihina ka kasi umaandar yung digestive organ natin. Amen po. Pero kapag lagi kang tahimik, mga minamahal, kausap mo lang ang mahal na Panginoon, nagbabasa ka ng Bible, mga kapatid, lalakas ka. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga kapatid ko. The purpose of fasting, mga minamahal, ulitin ko, to humble oneself in God's sight with agonizing prayer. Mga minamahal, ibinababa natin yung sarili natin sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, with agonizing prayer. Ano ba yung agonizing? Yung pagka nag-pray ka, mga minamahal, para kang nagbubuhat ng isang kabang bigas. Pinipiga mo yung puso mo, mga minamahal, sa pagsisisi. Itangis natin yung mga sinners. Itangis natin, mga minamahal, yung mga makasalanan, mga kapatid ko, na kung walang mananalangin sa kanila, hindi sila makakalapit sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Para sila po'y pakawalan ni Satanas, mga minamahal, sa pagkakasala. Ang fasting po, hindi po paligsahan. Amen po? Hindi po ito contest. Hindi po ito pahabaan. Hindi po payabangan. Amen? Kahit ba mga minamahal, natapos ka ng 3 days, yung isa natapos ng 40 days, mga kapatid ko, walang higit sa ating lahat. Walang makahigit. Kung nakapag 21 days ka, mga minamahal, hindi ikaw yan. Mahal na Panginoon ang nag-take over sa katawan mo. Amen? Praise the Lord! Ngayon, mga minamahal, naalala ko tuloy yung Ninive. Yung Ninive, mga kapatid ko, pupuksain ng dakilang Diyos ang bansang Ninive dahil sa kasalanan. Sinugo si Jonas ng mahal na Panginoon. Mga minamahal. Anong pangaral ni Jonas? Mag-ayuno kayo, magsisi kayo. Mula po sa hari hanggang sa hayop, 3 days fasting lang. 3 days fasting lang, pinatawad ng mahal na Panginoon ng buong syudad. Ganon ka-merciful ang dakilang Diyos natin. Kaya huwag mong sabihin, mga minamahal, maiksi lang ang prayer ko, mahiksi lang ang fasting ko. Naku, hindi ko kaya. Ako mahaba ang fasting ko, 40 days ako, 80 days ako. O mahal, hindi po. Mga minamahal, habagat biyaya lang ng dakilang Diyos, kaya tayo nag-aayun, nakakapag-ayuno. Gising po ba ang lahat, mga mahal? Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Kaya mga minamahal, ano raw po yung pag-aayuno, mga kapatid ko? Pag-aayuno po ay, when you fast for lost soul, these are your reward. Mga mahal. The light of God and the full joy of salvation and healing. Pangalawa, God's protection and presence manifested in our lives. Number 3 po, godly help in trouble through answered prayer. Pang-apat, God's guidance, strength, and fruitfulness. 5 po, true restoration with the revival of God's standard. Yan po, mga minamahal ko, ang tatamuhin natin sa pag-aayuno. Pag nag-aayuno pala tayo, pagbabalik yan ang unang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. At mga minamahal, conversion ng mga unsaved loved ones natin. Yan pala ang power ng pag-aayuno, mga kapatid. At bago natin tapusin, mga minamahal, ang ating aralin, gusto kong silipin natin, mga kapatid ko, yung ginawa ng ating beloved parents in the Lord na 80 reason why we should fast. 40 reason po sa physical at 40 reason sa spiritual. Pero meron lamang po akong sinelect, mga minamahal. Nag-select lang ako ng mga 31, mga kapatid. Mahalaga, mga minamahal. At kung gusto nyong magkaroon ng kopya nito, mga kapatid ko, hayaan nyo munang mag-print po ako, mga minamahal. Tarpaulin siguro, at ipapaskil ko po sa ating fasting house. Mga minamahal, i-translate muna natin sa Tagalog. Ano po? Mga minamahal, kumuha lang po ako ng 31 sa 80 reason why we should fast. Number 1 po, proper fasting with sincerity and respect to the Lord will positively break
the yokes of sin, sickness, and spiritual oppression, mga minamahal ko. Number 2, fasting intensify the power of prayer. Tumitindi po yung panalangin natin many times so that even short prayers bring result. Pag nag-aayon na raw tayo mga minamahal, maging yung mga maiksing panalangin natin, powerful. Lahat magsabing, praise the Lord. Number 3, fasting reaches and obtain what prayer alone cannot. Because it removes unbelief. Mga minamahal. Yung prayer natin na hindi tinutugon ng dakilang Diyos sa prayer lang, mga minamahal, pag sinamahan mo raw ng fasting, mga kapatid, sigurado ang katugunan. Number 4, fasting is the greatest faith producer. Diyan pala dumarating yung ating faith sa fasting. 5, fasting pleases the spirit. The flesh and the spirit are at enmity with each other. Yung Holy Spirit, may mahal, at yung flesh natin, magkalaban ito lagi. Kaya ang kalaban po ng Kristiyano, mga minamahal, yung kanyang sarili. Nakikinig po? Number 6, mga minamahal, fasting is the most sure spiritual method to bring a revival. Tingnan niyo to, ang ganda. Sa fasting po, may mahal doon natin makamtan yung revival. A revival begins in our heart first. Tayo dapat ang unang ma-revive. Gusto nating magkrusada, may mahal? May problema sa loob ng ating sambahan? Ito munang i-revive natin. Amen po. Fasting is the most sure spiritual method to bring a revival. A revival begins in our heart first. Then, one comes about in the community. Souls become saved. Amen. Pag nagkaroon ng revival, mga mahal, matindi na po ang kapuspusan, mga kapatid, hindi lang sa choir, kundi maging sa crowd, mga mahal, nagsisikap na tayong mapuspos, mga kapatid ko, at nag-aayuno, mga minamahal, magsisimula po yung revival dyan. Pag revive na po, mga mahal, ang church, saka tayo lumabas para ma-revive naman yung community. Amen. Fasting will crucify, mga mahal. Fasting will crucify the flesh and all unnatural desires associated with lust of any appetite, gratification. O yun, mahal. Pinapako mo yung sarili mo, yung laman, yung flesh, mga kapatid. Yung mga unnatural, mga minamahal. No? Fasting can be self-chastisement, ito. O yun, mahal, kung ayaw mo ng palo ng mahal na Panginoon, mga kapatid, fasting yon. Ikaw nang pumapalo sa sarili mo. Fasting, ngayon mahal. Anong piliin natin? Ikaw nang magpalo sa sarili mo o Diyos ang magpalo? Fasting can be self-chastisement and will prevent many chastisements of the Lord from coming upon us. Tingnan mo. Pag nagkasala ka, halimbawa, ngayon mahal, fasting daw. 9. Fasting is the easiest way for backslider to come home. Amen. Praise the Lord. Pag nagpa-fasting tayo lagi, mga mahal, maging yung mga nalamig na mga kapatiran, mga nalamig, mga mahal na mga loved ones, babalik daw yun eh. Fasting will change a life of defeat into one of victory and will bring healing and new life to both body and soul, mga kapatid. Diyan natin makakamtan yung victory. Fasting develop the fruit of the Spirit and enable one to grow into maturity with matured fruit. May mahal. Lumalago ka doon. Proper fasting will help one to receive spiritual gifts. Most Christians, like the children of Israel, are wasting 40 years of their lifetime. Yung kanilang 40 years na paglalakbay, may mahal, na baliwala lahat yun. Bakit? Hinahanap nila pagkain. Nabaliwala lahat yung buhay nila. May mahal, sabi ron, 40 years of their lifetime without deeper spiritual gift. May mahal, manifestation and without the fruit of the Spirit just because they fail to fast as they should. Hindi sila nag-ayuno. 40 years, hindi sila nag-ayuno kahit isang araw. Ngayon, mahal. Kaya ang ginawa ng dakilang Diyos, pinatay na lang sila sa ilang. Hindi sila nakapasok sa promised land. Amen po. Next. Ngayon, mahal. Ano sunod natin? Mga kapatid.
Ito naman, number 1, mga mahal. Para sa physical naman to. Pang-physical naman, mga kapatid ko. Sige, diretso. When you feed a diseased body, you feed the disease. Pag kumakain ka pala, may mahal, meron kang sakit, may cancer ka, may goiter ka, kain ka ng kain, may mahal, lumalaki lang yung goiter mo. Payat, may mahal ang katawan. Bakit? When you feed a diseased body, you feed the disease. Pinapakain mo yung sakit. Fasting starve the disease. May mahal. 2, fasting purify the bloodstream. Ito na. Yung mga dugo natin, mga minamahal, lilinis pala yan. Pag nagpa-fasting ka, gising pa po. Lahat magsabing, praise the Lord. Grabe pala, may mahal, higit pa sa doktor ito. Higit pa sa hospital ito. Pangatlo, fasting rest the heart. Napapahinga yung puso natin. Improve health. And help the body overcome heart trouble. May iwasan yung heart attack. Amen. Fasting conserve energy. Tingnan nyo, mga mahal. Grabe to. Pag nag-fasting ka pala, mga mahal, yung immune system, diyan manggagaling yun eh. Lalakas yan. Fasting conserve energy. Sick people cannot get well unless there is a conservation of energy. Diba, lalabanan, mga mahal, ng immune system natin yung sakit, karamdaman, mga kapatid? Sa fasting pala, kapag nagpa-fasting ka lagi, lumalakas yung immune system mo. Kaya bihira ka, mga minamahal, dapuan ng sakit kapag lagi ka nagpa-fasting. Amen? Fasting will cure 99% of functional ailment, mga mahal. Pang-anim, fasting quickly heal simple disease. Gagaling po, mga mahal, yung mga simple diseases, such as boil, mga bukol, skin blemishes, mga mahal, yung ating mga balat, mga kapatid, indigestion, dyspepsia, constipation, yung mahirap kang makapag-CR, mga minamahal, rheumatism, lahat ng may rheuma dito, magsabing praise the Lord, fever, lagnat, anemia, asthma, change of life and irregular periodical functions in female, mga minamahal, restoring to normal and healing other diseases. Major fasting will also cure most other major diseases caused by impurities in the system. Fasting improve the mental faculties, making it easier to think, study. Ang patalino pala to. Pag nag-fasting ka, mga minamahal, madali kang mag-isip, madali kang magsumagot, mga minamahal, sa mga test natin. Lahat ng estudyante magsabing praise the Lord. Fasting improve the mental faculties, making it easier to think, study, remember, and concentrate. Yung mga malilimutin, mga minamahal, yun ang gamot, fasting. After 10 or 15 days of fasting, the individual usually become stronger physically. Kaya pala nagtataka ako, mga minamahal, yung mga nagte-10 days, pag 10 days na sila, tumatalon na sila. May mahal, tumatakbo na sila eh. Naka 10 days na yan, mga kapatid. Yun pala yun. Day by day, after the initial cleansing of the body takes place, fasting will also eradicate tobacco. O lahat po, mga mahal, lang may bisyo pa. Drug and drinking habit in as little time as 3 days. Napakaiksi lang. Water only taken during the fast with temperate eating habit after the fast. The root of these habit are embedded within the stomach. Fasting consume this very root, vanishing addiction. Mga mahal. Fasting is the greatest natural youth restorer known. O lahat ng gustong pumata, mga mahal, fasting pa lang solusyon. Fasting is the greatest natural youth restorer known. Kung ano-ano yung mga binibili natin, mga minamahal, na mga pampaputi or pampaalis ng wrinkle, mga minamahal, waipik yata. Amen. Fasting is the greatest natural youth restorer known. It also beautifies the complexion. Grabe, gaganda yung balat natin. Regular fasting prolong life. Tingnan nyo,
Dagdag na buhay, mga mahal, from 20 to 40 years. Kung bubuhayin ka ng mahal na Panginoon ng 80 years, mga mahal, idagdag mo yung 40 years. 120 years old, buhay ka pa. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Depending on how much and how properly the fast are entered into. Fasting will remove tumor as large as watermelon. Also ulcer, mga mahal, may ulcer ka. Cancer, goiter, and will revitalize the glands, mga minamahal. Lahat yun mawawala pala. Fasting after 2 weeks, more or less, causes the breath that was so foul during the first of the fast to become clean and pure like that of a child. Kung meron tayong hindi magandang Panginoon, magiging katulad daw yan ng sanggol. Amen? Panginoon mahal, lilinis pala yung katawan natin. 14, fasting remove bad taste from the mouth. Fasting will so purify the skin that often the complexion becomes rosy and like a young person. Mga kapatid ko, tingnan nyo. Ang dami. Fasting help us to overcome many bad habits. Fasting develop patience, aid temperance, mga mahal. Enable one to have proper spiritual growth as well as physical prosperity. Fasting restore a natural, normal appetite after the fast is broken properly. Fasting aid and improve our sight, hearing, taste, touch, and smell. Yung 5 senses natin, mga minamahal ko, lilinis lahat yan. All sense faculties are benefited. O yun, mahal. Wala na. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Grabe. Ang dami pala. O yun, mahal. Ilan lang ito? 31. Pero mga kapatid, bibigyan natin sa inyo, mga mahal, 80 reason why we should fast. Kaya ma-encourage ka talaga, mga kapatid. Kaya habang nag-aayuno ka, mga minamahal, isipin mo, walang kalugihan. Ako makikinabang nito. Palapakan natin ang mahal na Panginoon, mga mahal. Amen. Hindi mo isip, mga mahal, siya kain siya ng kain, ikaw nagpapasting, mga kapatid ko, daig ka niya, mga mahal. Lugi ka. Hindi ka siya kumakain, mga mahal. Hindi. Ang totoo niyan, mga mahal, siya ang lugi. Ikaw ang pinagpala. Amen? Ganun pala, mga minamahal, ang power ng fasting. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Kaya mga minamahal, meron pa tayong ilang araw, 15 days, mga kapatid, sa ating pong darating na krusada. Ngayon, mahal. By next week, mga kapatid ko, ay simulan na po natin yung ating pag-aayuno. Amen po. Ngayon, mahal. At para lahat ay pagpalain ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kung halimbawa, sakasakali hindi ka makasama sa Luneta, ngayon, mahal, nag-ayuno ka para sa krusada sa Luneta, mga kapatid, kasama ka sa pagpapala. Kabahagi ka, mga mahal, ng krusada. Amen po. Mga mahal, isipin mo, lahat, bawat isang araw na ayuno mo, may lumalapit na kaluluwa para sa mahal na Panginoon. Isang araw mo lang ng pag-aayuno, mga mahal, may inilalapit ang Diyos na kaluluwa sa kanyang paanan. Amen po. Nakakatuwa, nakakagalak. Ano sabi nung nabasa natin, mga mahal? Sisilang ka katulad ng araw. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Tayo po'y umawit sa ating mahal na Panginoon. Mga mahal, hallelujah. Ating awitin, mga kapatid ko, to be pleasing you. Nais nating lahat, paluguran natin ang ating mahal na Panginoon. Mga mahal, kaya tayo naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Lord, I want to live my life to please you. In my heart to remove. Make of me a vessel fit for all, so I might shine to you sparkling gold. To be blessed
all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. Lord, I give my heart in full surrender, and all that I hold dear I give to you. Purify my heart and make me holy, so I might walk the way pleasing you. Lahat po tayo. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. Yes, Lord. This is all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. Minsan pa. Lord, I want to live my life to please you. I bring my heart before you to renew. Purihin natin ang dakilang Diyos. Hallelujah. As a people, oh Lord, so I might shine to you as sparkling gold. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin naman ang Panginoon. Marami na ba? Kailangan ng ating dakilang Diyos sa panahon ngayon ang ating pagkakaisa, sapagkat ating hinaharap ang mga minamahal na napakalaking krusada. Mga minamahal, kailangan ng ating dakilang Diyos ang ating pagkakaisa sa pagpagitan ng pag-aayo ng pananaging suporta sa gawain ng ating dakilang Diyos para sa kaniligtas ng mga tao na hindi palakilala sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. To be pleasing you, pleasing you.
is all I really wanna do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do. Mga minamahal, sa banal na kasulatan, kaya naging matagumpay ang iglesia ng ating dakilang Diyos. Dahil ang mga mananampalataya ay nagkaisa sa pamamagitan ng kanilang panalangin at pag-aayuno. Kaya ang gawa ng kaaway ay winasag ng ating dakilang Diyos. Malaki ang nagagawa ng matigas na panalangin na may kasama pag-aayuno. Hallelujah! Oh, this is all I really wanna do. Oh, this is all I really wanna do. Praise the Lord. All I really wanna do. Puri ka, Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, bago po tayo dumako sa ating mga pangangailangan, sama-sama po tayo humingi ng habag sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Opo, dakilang Diyos, mapagpala po namin ang mga pinakamamahal namin malapagsus sa iyong matamis at mga pangalan. Narito po kami anak mo. Sama-sama po kami malapang nagkakaisama na Panginoon na nanalangin o ibigin ang kaabangan mo sa lahat ng aming nagawa pagkulo sa iyo, malapang Panginoon. Patawan mo po, malapang bautisan, malapang Panginoon. Nawa, malapang Panginoon, namin dinadalain, malapang Panginoon, pagpalain mo po, malapang Panginoon, bautisan amin. Lalo-lalo, malapang Panginoon, ang nalalapit, malapang Panginoon, ng Diyos anniversary, malapang Panginoon. Dalangin po namin, malapang Panginoon. Pagligtas ka po ng maraming kaluluwa, malapang Panginoon. At kaya po, malapang Panginoon, magpakita ka, di pati mag-uli ng himala sa ibalalagawain sa araw na yan, malapang Panginoon. At namin dinadalangin, malapang Panginoon, patuloy mong bigyan ng kalakasan, kalusugan, mapabuhay ang aming pinapalkaganagan, magulong sa iyo. Sa puno kanyang mga mahal, sa buhay, malapang Panginoon, maging lahat kami anak mo. Patuloy mo kami pangawakan, malapang Panginoon. Hanggang sa pagbabalik, malapang sa pangalan ng Jesus. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, ipatong po natin ating mga kamay sa taglay natin karamdaman, sabay-sabay po natin palayasin sa pangalan natin ng kilang Diyos. Isipin po natin ating malapastor, nagpatulong kanyang kamay sa bawat isa natin. Opo ng kilang Diyos, mamagpala po namin ang mga pinakamamahal namin malapagsus sa pagkalahat ng panalangin sa power panalangin pastor ay sama-sama po namin sinasuwain lahat, magdemonyo gawa ng kaaway, mga karamdaman, mapangina ng kanuhan. Lumayas ka sa pangalan ng Jesus, cast out, cast out, cast out, cast out, be healing Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Mga problema malutas ka sa pangalan ng Jesus. Baka kainaan lumayas sa pangalan ng Jesus. In Jesus' name, hallelujah! Hallelujah! In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Hallelujah! Tayo po mga minamahal, tumayo po tayo at tumalong tayo at ng beses sa bigano. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga announcement. Ito po yung dadali natin beloved elder, beloved brother Tani Troyo. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless you, beloved preacher, Brother Arcadio Permijo. At amin mahal, bago tayo sa ating mga announcement, tayo mga mahal ay kukuha ng special offering para ito mga mahal ay gagamitin po natin para sa church improvement. Kaya mga mahal ay tayo po makipagkaisa upang tayo po makaipon mga mahal. Praise the Lord. At sa inyo po yung ibigay mga mahal, taas nyo. At ito po panalangin tayong beloved brother Julian de la Cruz. God bless you po, Brother Elder, Brother Tani Troyo. Tayo mo lahat ay manalangin sa ating pagkakaloob na special offering para sa malaking gawain sa dakong ito. O dakil at mapagpala namin ang mga Diyos makapangyarihan sa lahat aming pinamahal. Naman sa Kristo, narito mga lahat, mga anak, magpanoon, nakakaloob ng special offering, pati mga basbasan, magpanoon at pagpalain, lahat mga material, malaking pag-ibig, pasanin, magpanoon, pagsuporta para sa
Hallelujah, pagsasaayos, pagganda ng sambahan sa lugar na ito, mahal Panginoon. Ikaw sa mabalik ng mga beses, higit pa pupala sa kanila, papulaan lahat ng kabuhayan. Hallelujah, lahat ng mga unang mga nakakitaan nila, mahal Panginoon. Higit sa lahat sa kainitan ng paglingkod, Panginoon, walang bibigay dahil sa kawalan. Kung siya magkaloob, mga kabuhayan, mapakitaan, mahal Panginoon. At sa unang dalangin aming na mahal, ginagalang Pastor, ito sa dalangin namin sa matamis na pangalan mo ang pinamahal pa ng Jesus. Amen. O Diyos, salamat po sa pagpapala at sa mga biyayang laging natatanggap. Di ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya buhay ko ay alas sa iyo. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal, O Diyos, ang pag-ibig kong ito'y Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. God bless you, beloved Adults Choir at Minmal. Tayo pinadako na sa ating mga announcements sa mga gawain po Minmal dito sa Pastoral House ng Alas Asin, Mariveles, Bataan. 3 bisis po sa isang linggo ang gawain dito. Miyerkules, Biyernes at Linggo Minmal ang gawain dito. Ang Miyerkules, ito po ang ating midweek service. Tayo po nagsimula Minmal ang alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng hapon. At sa araw naman ng Biyernes, katulad kagabi, ito pong ating overnight prayer. Tayo po nagsimula Minmal alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng Sabado ng umaga. At sa araw naman ng Linggo, ito pong ating general service. Tayo nagsimula Minmal alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At mayroon din po tayong mapapakinggan Minmal na radio program sa Jesus Miracle Hour, DCME, 15:30 kHz sa inyong mga radio Minmal. Lunes po ito hanggang Sabado, alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. At sa ating namang television program, atin po mapapanood sa PTV4 or Channel 4, mamaya po Minmal yan. Tuwing Sabado lamang po ng gabi, alas 10:30 ng gabi magsimula hanggang alas 12 ng hating gabi. Praise the Lord. At mayroon din po tayong prayer and counseling. Yun pong mag-nais na prayer request or magpa-counsel Minmal ay pwede po sa number ng cellphone. Andyan po Minmal sa inyong harapan sa monitor. Kopyahan lang po ninyo. Pwedeng cellphone, pwede rin sa personal. Praise the Lord. At mayroon tayong live webcast Minmal, Facebook page, CIM, Alas Asin Bataan Outreach Minmal. At tuwing
Biyernes po mga mahal yan at Linggo ang ating live webcast. Praise the Lord. At hanggang dito lamang pong mahal ang gawain sa araw na ito. At tayo po tumayo lahat para sa ating patatapos. At ito po panalangin ating beloved brother Joe Macario, beloved preacher, Brother Joe Macario. Pagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon, amang banal sa paunang dalangin po ng aming minamahal at ginagalang na Pastor Wilsdard Almeida, aming pong pinapabot ang papurit pasasalamat sa dakilang Ama sa tagumpay po ng aming pananaban sa magdamagang pong ito aming pinakamamahal na Panginoon. Salamat po sa pagpalat palangis po ng pananaban simula po sa pag-MC Paul Song, Solimsong, mag-isang manak niyo po nagpasalamat sa kabutihan ginawa niyo po sa bawat sa kanila sa nag-alay po ng awiting makalangit ang manalas, ang awiting po ng kwarikit, patuloy pagkilos, pagpadamas sa bawat isa po sa amin ng iyong bersantong Espiritu, pinakamamahal na Panginoon, ito pong aming tagumpay, itong aming lakas, itong nakapatunay kami po ay mga anak mo, takapagmana po ng buhay na walang hanggan. Salamat din po sa anak niyo po na walang sawa po na nagkakaloob ng kanilang 10 bahagit mga handog na mayroon pong katapatan, pinagmamahal na Panginoon, mag-isa anak niyo po na patuloy po nagkakaloob ng special offering para sa kayusan po ng banal na gawain sa glor pong ito, aming pinagmamahal na Panginoon. Sigit po, aming pisalamatan po yung masalita po na dilan yung mga aral sa mga pong ito, aming pinagmamahal na Panginoon. Ito po ang nagsilbing pagkain po ng aming mga kaluluwa, aming pinagmamahal na Panginoon, at pansamantalang paghiwalay po namin sa mga pong ito, amang banal, hiwalay niyo po ang bawat isa po sa amin, subalit manatili po ang Bersantong Espiritu sa bawat isa po sa amin hanggang sa aming mga tahanan, aming pinakamamahal na Panginoon, at sa araw po ng bukas, mga kapatiran po namin na rito si Rain po ay muling ibalik niyo po aming pinakamamahal na Panginoon sa mga kapatiran po namin, hindi po nakadalo sa kami pong ito ang banal, si Rain po ay dalhin mo sa araw ng bukas sa aming pananabahan at sa paunang dalangin ng aming minamahal at ng Pastor Wilsdard Almeida. Ito'y samot dalangin namin sa matamis at mga pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Magkamayan po lahat ng mahal.